Sa gitna ng mga usaping kinahaharap ng maliliit na negosyante sa bansa, muling naging sentro ng atensyon si Diwata matapos itong bumalik sa kanyang munting negosyo kasunod ng pagkakaaresto. Kaugnay ng mga issue sa government compliance, matatanda ang nasangkot ang pangalan ni Diwata sa mga usapin hinggil sa kakulangan umano ng rehistro sa mga ahensyang panlipunan tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Mga institusyong may mahalagang papel sa pagbibigay ng benepisyo at proteksyon sa mga manggagawa. Ayon sa mga ulat na kumalat online, ikinagulat ng marami ang sinapit ng negosyante, lalo na't itinuturing siyang isang microbusiness owner na nagsusumikap lamang upang itaguyod ang kabuhayan. Marami ang nagpahayag ng simpatya, iginiit na maliit lamang ang operasyon ng kanyang negosyo at wala umano itong sapat na kaalaman sa mga kinakailangang proseso ng compliance. Sa kabila ng kontrobersya, pinili ni Diwata na muling bumangon. Unti-unti niyang ibinabalik ang operasyon ng kanyang maliit na negosyo, isang hakbang na sumisimbolo ng katatagan, determinasyon, at patuloy na pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Para sa ilan, ito ay patunay na ang tunay na negosyante ay marunong tumayo muli matapos madapa. Subalit kasabay ng kanyang pagbabalik ay ang pag-usbong ng mas malawak na diskusyon sa lipunan. Maraming maliliit na negosyante ang napatanong. Kinakailangan nga bang kumuha ng SSS, PhilHealth, at Pag-ibig kahit walang empleyado? May sapat ba na abiso at gabay mula sa pamahalaan upang maunawaan ng micro-entrepreneurs ang kanilang mga obligasyon? At higit sa lahat, handa ba ang maliliit na negosyo sa bigat ng mga rekisitos na kaakibat ng legal na operasyon? Dahil sa mga tanong na ito, lalong naging mainit ang usapin sa social media. May mga sumuporta sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Iginiit na responsibilidad ng bawat negosyante ang sumunod sa mga regulasyon. Ngunit mayroon ding nanawagan ng mas malinaw na impormasyon, mas maagang paalala, at mas makataong implementasyon. Lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang. Sa kasalukuyan, ang pagbabalik ni Diwata sa kanyang negosyo ay nagsisilbing simbolo ng muling pagbangon. Ngunit kasabay nito ay ang pagbukas ng mas malalim na usapin tungkol sa kalagayan ng maliliit na negosyante sa bansa, isang diskusyong patuloy pang lalawak sa mga susunod na bahagi ng ating kwento. Kasunod ng muling pagbabalik ni Diwata sa kanyang maliit na negosyo, lalong umigting ang diskusyon hinggil sa mga legal na obligasyon ng micro at small business owners sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing isyong lumutang ay ang usapin ng mandatory registration sa mga ahensyang panlipunan gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Kahit pa umano walang empleyado ang isang negosyo, para sa maraming maliliit na negosyante, ito ang naging sentro ng pangamba. May ilan na nagsabing hindi malinaw sa kanila kung kailan at paano sila kinakailangang magparehistro, lalo na kung sila lamang ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ang iba na may umaasa lamang sa kaunting kita araw-araw upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Kaya't ang dagdag na bayarin at dokumentasyon ay itinuturing nilang mabigat na pasanin. Dahil dito lumabas ang mga kwento ng kaparehong sitwasyon. May mga negosyanteng nagsara noong panahon ng pandemya, ngunit naharap pa rin sa mga usaping legal makalipas ang ilang taon dahil sa kakulangan sa dokumento at compliance. Para sa kanila, tila napakabilis ng proseso ng pananagutan, ngunit mabagal ang pag-abot ng malinaw na impormasyon at gabay mula sa mga kinauukulan. Sa kabilang panig, ipinaliwanag naman ng ilang eksperto na mahalaga ang rehistrasyon sa mga naturang ahensya dahil nagsisilbi itong proteksyon hindi lamang sa empleyado kundi maging sa mismong may-ari ng negosyo. Saklaw nito ang benepisyong pangkalusugan, social security, at housing assistance na maaaring maging sandigan sa oras ng pangangailangan. Gayunpaman nananatili ang panawagan ng marami. Sana'y magkaroon ng mas pinaigting na information drive, mas malinaw na proseso, at mas angkop na pulisya. Para sa microbusinesses, lalo na yaong nagsisimula pa lamang at may limitadong kakayahang pinansyal. Sa gitna ng mga magkakaibang pananaw, naging simbolo si Diwata ng mas malaking realidad na kinahaharap ng sektor ng maliliit na negosyante. Isang realidad na puno ng pagsusumikap, pangarap, at sabay na pakikipagbuno sa mga regulasyong kinakailangang sundin. At habang patuloy siyang bumabangon, patuloy ring lumalalim ang tanong ng marami. Paano nga ba mababalanse ang pagpapatupad ng batas at ang pagprotekta sa maliliit na kabuhayan? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Sa kabila ng mga kontrobersya at hamong kinaharap, malinaw ang naging direksyon ni Diwata ang muling bumangon at ipagpatuloy ang kanyang maliit na kabuhayan sa marangal na paraan. Ang kanyang pagbabalik sa negosyo ay hindi lamang simpleng pagnenegosyo muli,
kundi simbolo ng katatagan ng loob sa gitna ng matinding pagsubok. Marami ang nakaramdam ng awa, ngunit mas marami ang humanga sa kanyang determinasyong magsimula ulit. Sa mga panayam at pahayag na lumabas, naging sentro rin ng usapan ang mas malawak na kalagayan ng maliliit na negosyante sa bansa. Hindi maikakaila na sila ang isa sa mga haligi ng lokal na ekonomiya, nagbibigay ng trabaho, serbisyo at kabuhayan sa komunidad. Ngunit sa kabila nito, sila rin ang madalas na pinakaapektado sa biglaang pagbabago ng regulasyon, pagtaas ng bayarin, at komplikadong proseso ng pagsunod sa mga legal na obligasyon. Dahil dito, lumakas ang panawagan ng publiko para sa mas balanseng pagpapatupad ng batas. Isinusulong ng ilan na sana'y mas paigtingin ang information dissemination, orientation programs, at assistance desks para sa micro at small entrepreneurs upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at biglaang pananagutan. May mungkahiring maglatag ng mas magaan na compliance framework para sa mga negosyong walang empleyado o nagsisimula pa lamang. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang paalala na ang rehistrasyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig ay bahagi ng mas malawak na layuning mapalawak ang social protection system sa bansa. Layunin nitong matiyak na sa oras ng karamdaman, sakuna, o pagre-retiro ay may masasandalan ang bawat manggagawa at self-employed individual. Sa huli, ang kwento ni Diwata ay nagsilbing mitsa ng mas malalim na pambansang diskurso. Isang usapin ng batas at kabuhayan, isang paalala na ang pagsunod sa regulasyon at ang pagprotekta sa maliliit na negosyante ay kapwa mahalaga at dapat magtagpo sa makatarungang paraan. Habang siya ay tahimik na nagbabalik sa simpleng pamumuhay at negosyo, patuloy namang umaasa ang marami na ang kanyang karanasan ay magsisilbing aral hindi lamang sa mga entrepreneur, kundi maging sa mga institusyong nagpapatupad ng mga patakaran. At sa pagtatapos ng bahaging ito, isang tanong ang ating iiwan. Sa pag-unlad ng sistema, sino ang tunay na dapat unahin? Ang regulasyon o ang taong nagsusumikap mabuhay ng marangal? Abangan ang iba pa nating mga talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.